It's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion ito. I am Then it's your option, sir. It is what you wish to happen. That you may proceed. Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Ito ang wow trending. Napangiti ng hilaw si DOJ Secretary Boying Rimulya matapos na ma-lecture sa batas ni Senador Rodante Marcoleta. Rimulya versus Marcoleta. Nagbabala si Senador Rodante Marcoleta kay Justice Secretary Boying Rimulya na maaari itong madisbar kung patuloy nitong babaguhin ang probisyon ng batas kaugnay sa Witness Protection Program o WPP. Ito ay matapos na sabihin ni Rimulya na dapat isaalang-alang ang restitution o pagbabalik ng pera bilang rekisito sa pagpasok sa WPP na anya'y pagpapakita ng good faith. Ayon kay Rimulya, paumanhin kung hindi kayo sumang-ayon sa akin pero iginagalang ko ang inyong opinion. I am sorry if you don't agree with me but I respect your opinion. Ngunit mariing tumutol si Senador Rodante Marcoleta at iginiit na malinaw ang nakasaad sa Republic Act 6981 Witness Protection Security and Benefit Program. Anya hindi bahagi ng kondisyon ang pagbabalik ng pera o bayad pinsala para maipasok ang isang testigo sa programa. Binigyan din ni Senador Rodante Marcoleta na hindi ko inilalahad ang aking opinyon dito. Ipinapaliwanag ko mismo ang probisyon ng batas. Hindi pwedeng baguhin ang probisyon ng batas. Ginoong kalihim, maaari kayong madisbar kung gagawin nyo ito. I am not expressing my opinion here. I am articulating the provision of law. You don't change the provision of law, Mr. Secretary. You don't be disbarred from doing this. Dagdag pa ni Senador Rodante Marcoleta na ang tanging batayan ng WPP ay ang kaugnayan at kahalagahan ng testimonya ng isang testigo na hindi dapat dadagdagan ng mga probisyon na wala sa batas. Buwelta pa nga ng mga netizen sa comment section na nice job Senador Rodante Marcoleta. Siguro kung wala ka dyan, walang hahadlang sa mga maling sistema na hindi iginagalang ni Crispin Rimulya ang anumang nakasaad sa batas. Anong klaseng abogado kaya ito? Ibang pananaw ng dahil lang sa pera? Ayusin ninyo mga mambabatas ang Pilipinas, maawa kayo sa mamamayan, masyadong kulelat na tayo kumpara sa ibang Asia. Kayo talaga ang dapat ng mahiya kung bakit nagiging alipin kaming mahihirap sa lahat ng mga bansa. Naku Rimulya, pinipilit mo talagang baluktutin ang batas para sa pansariling interes. Asan ang pera ng bayan dyan? Gawin yon dahilan para sa mga tao, pwede ba yun? Sanay na sanay ka na atang ginaganyan ng batas. Alam naman niya ang batas kaya lang kailangang sumunod sa amo niya. Isang bulati na lang ang kailangang pumirma at goodbye world na siya. Siya di pa nananahimik na lang, ang dami mo pang pera, wala namang alipin ng salapi. Tama kayo sir, hindi dapat baguhin, ang batas ay batas. Kay Rimulya lang yan, naakala matuwid siya kapag dinadagdagan niya ang batas. Sagutin ng matuwid ang tanong, sa kanya maraming nakikinig sa'yo. Huwag mong gawing bobo ang mga tao Rimulya. Nakakuha kayo ng katapat kay Senador Marcoleta, Mr. Chair. Lahat kayo dyan mga kontra kay Marcoleta na mga senador, naging mga parang basang sisiw, hindi kinaya ng utak ni Senador Dante. Kaya nga gusto nyong ilagay sa Witness Protection Program ang mag-asawang disgaya kasi marami silang alam na kongresistang mga magnanakaw, yung hindi maintindihan kasi mga tanga. Salamat po, Secretary. Mr. Chair. Thank you, Senator JB. Mr. Chair? Let's limit our questions kay Secretary Rimulya para mamaya sa mga ibang resource persons na lang. Senator JB? Hindi, teka muna. Meron tayong Senator Soto is next. Wala. Senator Marcoleta. Senator Soto. Wala. It's okay. Senator President. Senator Marcoleta? Thank you, Mr. Chair. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung Wala nga sa batas. Yung Then, requirements anong ilalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Pero hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still
in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. That correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. Secretary, financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. that we ask- Secretary, are you amending the provision of the No, law? sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh. Hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am At operating... the arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator Marcoleta, from the kindly allow vantage the point of the resource reason person. behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can cannot come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Sir, Huwag po ninyong babaguhin ang batas, Mr. we Secretary. are operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, sir. buong bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I country am not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga hindi ko opinion dito. I am articulating Then it's your option, the sir. It provision of is law. what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya, kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Are you done, Senator Marcoleta? Thank you. Okay. So next in line is Senator Padilla. Please limit your question kay Secretary Remulla. Apo, gusto ko lamang pong sabihin kay Secretary, pangalagaan na lang po si Engineer Henry Alcantara. Yun lang po. Opo, salamat po. Thank you. Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Point of clarification lang ito sa akin, Mr. Chair, dahil ito mga diskayas, para mukhang nagbigay na ito ng affidavit in the previous hearings. Gusto natin na may resulta kaagad ito investigation natin. Baka pwedeng isama na rin yung affidavit nila, sir, na evaluate ng DOJ para isang bagsakan na lang yung pagpile ng kaso. Dahil marami sila binanggit na pangalan ng mga congressman. As a matter of fact, undergoing evaluation. By whom, Mr. Chair? DOJ. DOJ on Sir, we met with them already, and we will meet again with them tomorrow. Kasi nawala nga yung kahapon, sir. No? We lost the time yesterday. We were supposed to meet yesterday. Hindi lang po natuloy.
Yes, sir. Mr. Chair, just para mas maganda kung isang bagsakan na makuha na sana lahat yan, mapaila na kaagad, Opo. mas maganda. Thank you. Thank you lang, Mr. Chair. Thank you, Salamat. Senator Rapi. Yeah, Mr. Chair, to Secretary Mulya, wala nga talaga sa batas yung bang magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasehan natin yung kagusto ng taong bayan, ang galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita in goodwill yung accused bago siya mapunta sa WPP, siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, there Yes, is also, Senator. I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that, and I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman, Thank you, Mr. Chair. Second round, Senator Pangilinan. just to lower the decibels and the stress that comes with high emotions. Si Ginoong Secretary Remulla, si Ginoong Hernandez halimbawa, sinurrender na sa ICI no? Yung ilang vehicles at sinasabi niyang willing pa siyang mag-surrender ng Lamborghini. I mean, that's his voluntary act. If Engineer Alcantara will do the same voluntarily as a sign of goodwill, there is no law that prevents him from doing that. So therefore, we this restitution issue, while it is the law, does not prevent the government from being broader, mas malawak ang kanyang pag-implementa ng mga programa at mga batas, lalo na pag voluntary ang pagbigay ng mga malalaking, yung mga mamahaling sasakyan, voluntaring ilabas itong isurrender ang mga pondo, etc. Hindi po ba? Opo. Sa karanasan ko kasi, pag inintay po natin yung court judgment na maging final para isurrender po ang lahat, baka puti na mga mata natin, wala pa hong nangyayari. Kaya habang maaga po, we try to get as much para maibalik na po sa taong bayan yung dapat hong ibalik. In fact, yung pagbabalik is a sign of cooperation, which the courts will eventually consider when it sentences or if it provides the exemption and the immunity. Hindi po ba? Opo. So that should guide itong ating mga testigong nais mag-apply sa Witness Protection Program. Kapag kayo ay nagko-cooperate, ito ay magiging senyales sa ating korte na maaring ma-grant ang exclusion and exemption and immunity. At the same time, kung may sentensya, pati iyon, mapapababa pa among others. For the record, Mr. President. Tama po. Thank you. Yes, Senator JB. Just last point before the